Itinuloy kaninang umaga sa Sandigan Bayan ng bail hearing para kay Senador Jinggoy Estrada. Dumalaw ang senador kasama ang kanyang mga magulang na sina Manila Mayor Joseph Estrada at Dr. Loy Ejercito sa naturang pagdinig. Muling iniharap si Attorney Vic Tagura Escalante sa witness stand. Ngunit sinabi ng kampo ni Senador Estrada na hearsay lamang ang testimonya nito. Kampante naman ng senador na hindi matibay ang mga ebidensyang ipirinisintan nito laban sa kanya. Sa iba pang balita, bumaba ang approval at trust rating ni Pangulong Benigno Aquino III kasama na ang Senado at ang Kamara. Ayon sa survey na isinagawa ng Pulse Asia, bumaba ang tiwala ng mga Pinoy sa pamahalaan nitong buwan ng Hunyo, habang tumaas naman ang trust rating ng Supreme Court matapos nitong ideklara na partly unconstitutional ang Disbursement Acceleration Program o DAP ng Pangulo. Narito ang kabuang ulat ni Maan Primero. Bumagsak ang approval at trust rating ni Pangulong Benigno Aquino III. Ito ang lumabas na survey na isinagawa ng Pulse Asia noong June 24 hanggang July 2. Nakakuha ang Pangulo ng 56% approval mula sa 1,200 respondents. Mababa ng 14 na percentage points mula sa 70% approval rating nito lang Marso. Bumaba rin ang trust rating ng Pangulo sa 53% nitong buwan ng Hunyo mula sa 69% noong buwan ng Marso. Samantala ang approval at trust ratings ng Kamara at Senado bumaba rin. 33% ang nakuhang performance scores ng Senado habang nasa 31% naman ang trust ratings nito. Ang Kamara naman ay nakapagtala ng 34% performance ratings at 29% trust ratings. Ayon sa naging survey ng Pulse Asia Survey, bumaba ang bilang ng mga Pilipino na nagtitiwala sa Senado at Kamara kumpara noong makalipas na 6 na buwan. Ngunit sa tatlong sangay ng pamahalaan, ang Korte Suprema ang nakakuha ng pinakamataas na national approval at trust ratings. Nakapagtala ng 49% national approval ratings at 42% trust ratings ang hudikatura. Ito ay matapos na ideklara na partly unconstitutional ang Disbursement Acceleration Program o DAP ng Pangulo. Dahil sa pagbaba ng trust rating ng Pangulo, nais pag-ibayuhin ng Malacanang ang serbisyo na ibinibigay ng pamahalaan sa mga Pinoy para maibalik ang tiwala ng mga tao sa Pangulo. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, hindi nila pinagtutuunan ng pansin ang mga survey dahil pahapyaw na pagtingin lamang daw ito sa partikular na panahon. Wala din daw umanong kontrol ang pamahalaan sa ginagawang survey sa taong bayan at pagtingin ng publiko. Kaya naman mas maigi umanong pagtuunan na lamang nila ng pansin ang pagbibigay ng serbisyo sa mamamayan at patuloy na gawin ang obligasyon ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang nasasakupan. We are addressing all the concerns of the people. Surveys are taken in a snapshot of a particular time that we have no control. But what we are in control of is making sure that we continue to provide services to the Filipino people. And we try our best. And we are continuously conscious of our efforts, of our responsibility to serving our countrymen. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newsline.